O proceed tayo Kap sa last nating topic. Dito naman tayo Kap sa usapin ng illegal na droga. Kumusta ngayon dyan Kap ang kasalukuyang sitwasyon sa Karuy-Ruyan pagdating naman sa illegal na droga sa inyong barangay Kap? Dito, since 2019, nagkaroon na kami ng tinatawag na galing ito sa PIDEA, Regional Office, na ang Karuy-Ruyan, ibig sabihin, na-control na yung illegal na droga. Pero, hindi ko sinasabi na na-eliminate yun. Mayroong pa rin na pumapasok dito galing sa ibang lugar na yun lagi ang minomonitor ng aming badak at mga tanod. Kasama na ang council, kasama na si Kapitan, para makontrol yung mga bagay niyan. And then, may mga ginagawa kaming precautionary measures para makontrol yung mga bagay-bagay niyan. Now, 24/7, hindi namin kasi na-anticipate yung kaisipan ng bawat isa. Mayroon pa talagang lumulunod. Kaya lagi kong pinaalala, magpapasensyahan tayo pag kayo na-monitor me, at lagi namin isa-surveillance para maiwasan yung mga illegal na droga na pumapasok dito sa barangay. At nagpapasalamat din ako sa mga kapulisan once na kami tumawag o humingi ng responde na mayroon ditong tinatawag na illegal na mga drogang ginagamit ng mga kabataan, lalong-lalo na ang PIDEA ng probinsya, lagi po silang nagre-responde agad. Kaya for the meantime, masasabi ko na itong barangay namin medyo kontrolado yung mga bagay niyo. Okay, yun. Ito mai-follow up ko lang Kap na katanungan, ano? May mga natatanggap ba kayo Kap na mga ulat o reklamo kaugnay naman itong mga paggamit or pagbebenta ng illegal na droga diyan sa Karuy-Ruyan Kap? Ay, meron yan kasi may tinatawag kami rito mga auxiliary volunteer sa kanya-kanyang zona. Kasi ang purpose ng auxiliary para ma-monitor yung mga constituents sa kanilang zona. So kung mayroon silang napapansin o na-observe na mga ganyang gawain, nakakarating yan sa akin. At iniimbestiga namin, pangalawa sa surveillance namin, gaano po ito ka-positive. Pag nalaman namin na positive ito, mayroon tayong ahensya ni gobyerno na dapat magsalang-alang yan, gumawa ng paraan dyan para masawatayan kasama ang barangay council, tulong barangay at iba pang mga auxiliary volunteer. Okay po, yun. Pero ito Kap, sa data nyo, kung may data po kayo, ilan na po ba Kap yung kaso na naitala po o naaksyonan ng barangay nitong mga nakaraang araw or panahon when it comes dito sa illegal na droga, Kap? Nung nakaraang taon, nakita ko medyo tumaas-taas yung mga nasa-surveillance namin at may nahuli pa rin nga. Pero noon yung 2023, 2024, and late nitong 2025. But today, sa nakikita ko, smooth kami ngayon, and I hope magpatuloy ito. Baka tinatago-taguan lang ako ng mga gumagawa nito. Pero sa tingin ko ngayon na late 2025, early 2025 and 2026, almost halos wala kaming nakukuhang nahuli or nakakatanggap na talagang mayroon. So sana ang talagang kampanya ng barangay magpatuloy ito para sa kaligtasan ng ating mga kabataan. Okay po. May mga programa ba kayo Kap para sa kabataan para makaiwas naman sila sa paggamit ng illegal na droga, Kap? Mayroon. Mayroon kaming programa yan. Una, yung mga tinatawag namin symposium. Nag-iimbita kami ng mga speaker galing sa police, galing sa DSWD, galing sa PIDEA, para ma-explain sa kanila kung paano maiiwasan itong mga bagay na ito. Mayroon kami ditong sports development,
para iwasan yung mga paggamit nitong masamang gawain, lalong-lalo na itong droga. So itong mga bagay-bagay na ito, we have to conceptualize, ano ba ito? May epekto o wala? Ngayon, nasasabi ni na sa kabila ng pagsisikap namin na masawata itong mga bagay na ito, nakikita namin na kunti-kunti nang nawawala itong mga bagay nito. And I hope nga, sinabi ko, magpatuloy ito hindi lang ngayon at sa susunod pang mga taon na mawala talaga yung tinatawag na illegal na droga. Okay po. Very well said, Kap. Ito, Kap, second to the last question na lang. Kung meron man kayo, Kap, ikinoconsider na pinakamalaking hamon pagdating dito sa paglaban sa illegal na droga, ano kaya yun, Kap? Ito lang ang masasabi ko. Ang malaking hamon kasi sa akin, yung mga kabataan na hindi napapansin ng kanilang mga magulang. Bakit ko ito nasabi? Yung mga magulang na sobrang trabaho, yung communication between the parent and their children, nawawala kasi yun. Kaya yung mga kabataan, imbis na magstay sa loob ng kanilang pamamahay, lumalabas. Now, doon yung nagkakaroon ng problema. Bakit? Matino yung bata na influence ng iba. So doon yung magkakaproblema. So iyon ang malaking hamon para sa akin. Kung paano yung magulang, yung barangay, yung school, yung estudyante, magkaroon ng magandang ugnayan para masawata itong mga bagay na ito at hindi sila ma-involve sa anuman na krimen. Not necessarily on drugs, but even mga theft, yung mga ganon, mga pagnanakaw, yung mga illegal na paggamit nga ng mga ito. So, saan nag-uumpisa? Sa barkada kasi nag-uumpisa. So, yun ang malaking hamon sa akin na dapat yun masawata. Hindi man masawata lahat, at least mabawasan ng konti. Okay. At bilang panghuli, Kap, eto, para talagang tuloy-tuloy na makaiwas yung ating mga residente, mga kabataan sa illegal na droga, ano, Kap, ang mensahe nyo naman na maiiwan sa mga taga-Karuy-Ruyan regarding dito sa ating napag-usapan, Kap? Ang mensahe ko lang na gusto kong ipaabot sa mga kabataan, sa mga magulang, sa mga constituents ko rito, sana cooperation ang kailangan natin. Kasi mayroon tayong tinatawag na tolerance. Iyon ang dapat maalis sa atin. Alam na nila na dyan sa lugar na yan, mayroong gumagawa ng kabalbalan, pero mayroong tolerance. Tinotolerate nila. Hindi nila nire-report sa akin. Magre-report sila kung grabe na. So mahirap ng bigyan ng solusyon kasi grabe na. So ang panawagan ko, kasi walang ibang makapag-resolve nito kung hindi yung pamilya itself, yung barangay, yung school, para ma-educate sila ng mga bagay-bagay na ito na hindi ito kaakma-akma na mangyayari sa komunidad. Pangalawa, sisirain lang nila ang kanilang pamilya. So yung konseptong yun, kung magtutulungan ang pamilya at saka barangay, siguro, nakakasiguro ako na mawawala itong mga bagay na ito.